Hi guys, magandang araw. Welcome back to the channel. So ngayong araw, tuturo ko kayo sa Simunol, sa mga Patod man tiya. different barangays ng Simunol. So maraming salamat pala sa mga supporters dyan, lalong lalo na sa mga taga Simunol. Shout out sa inyo lahat. Sa mga subscribers ko nga taga Tawi-Tawi, shout out sa inyo lahat. Thank you so much sa pag-support nyo sa channel ko. So dito pa rin ako ngayon sa may Simunol, dito ako ngayon sa may Tubig Indangan. Mag-ikot-ikot tayo, papakita ko sa inyo yung real life dito sa Simunol. So yung Simunol, meron siyang dalawang klase na mga barangay. So may barangay na yung mga bahay hindi masyadong hindi maganda or hindi malaki, or kumbaga hindi mga mayayaman, yung average lang na tao. At saka meron ding part sa Simunol na puro mga mayayaman yung yung estado ng buhay. I mean, may kaya sa buhay. So ito pala, dito ako sa may Tubig Indangan. Bali, dalawa yung port ng dito ng Simunol, yung binabaan natin sa Ubol, tapos ito Tubig Indangan. Ipapakita ko sa inyo yung port ng Ubol at saka Indangan. So dito sa Indangan, yun na yun yung merong pinaka first na masjid na naitayo dito sa Pilipinas. Ipapakita ko sa inyo, dadaanan natin yung masjid, itutur ko kayo sa masjid, at saka tutur ko din kayo yung sa sa munisipyo nila kung saan nandun yung buhaya na nahuli. Si Papa Jules yung tawag. So ito yung system nila guys. Maglalakad ka sa taytayan nila. So yan yung mga taytayan. Pag dito ka sa Simunol, dito sa may Indangan, papasok siya. Ito yung mga kabahayan niya. So ito talaga yung real experience. Lakad-lakad ka. Meron pa nga akong nalakad dito na sobrang hirap na taytayan niya. Parang wala kang tiwala sa kahoy. Pero yung mga tao dito, mga bata, very sanay na sanay. Kasi nga, ito yung life nila. So, yung Simunol pala, yung mga tao dito is mga Sinama. So, bali, tribo siya ng mga Muslim dito sa Pilipinas. Sinama, iba din yung salita nila. So, siyempre, yung iba tawag sa kanila is Badjaw. Pero, kahit ano pa naman yung tawag sa atin, Sinama Badjaw yung nila, wala namang problema sa ganon. Kasi lahat naman ng tao is meron talagang hindi pagkita natin na ito pala yung mga Badjaw. No, yung mga Badjaw, merong mga mayaman, merong mga educated, merong mga meron din siya mga miskin-miskin, yung mga pobre na nagpapalimos. Hindi ibig sabihin pag Badjaw is manglilimos na kaagad, hindi ganun. Isang malaking tribe to siya, at saka isang respetado na tribe. So, katulad din sa atin. Kaya lang, will nun yung Badjaw na nagpapalimos. Pero sa atin, iisipin natin yung mga natin, yung katribo ni natin, meron ding makikita sa mall, nagpapalimos ng pera, pero hindi nga lang highlight yung natin, yung tribe. So, dapat natin maintindihan, pag Badjaw, hindi ibig sabihin manglilimos yan. Marami silang mga professional, meron silang mga doktor, mayor, hindi yun, isang malaking tribo yun. Meron ding Badjaw Loud, yung mga Badjaw talaga nasa Loud, yun yung yung nagpapalimos. Pero yung mga Badjaw dito sa proper, ito yung mga mayor nila, mayroon sa mga doktor, mga nurses, katulad din sa tribo natin. Hindi porket na Badjaw, ganun na talaga manglilimos yan sila. Hindi ganun. Dapat maintindihan natin yung history ng tribe. So, kainaro ko lang sa inyo kasi kahit nga ako nung pagpunta ko sa mga lugar ng Badjaw, hindi pala katulad din pala to sa atin. Merong mayaman, merong miskin, merong yung pobre lang, wala nagpapalimos. Hindi pala ganun. Pero isipin mo yung sa tribe natin, merong mga ganun, naghihingi din ng pera, pero hindi natin tinawag sa pangalan ng tribes natin, di ba? So, clear ko lang sa inyo para at least maintindihan. So, ito pala yung first na pinuntahan namin. Ito yung mga bahay sa Tubig Indangan. Dito yung first masjid. Nakakakalmado ng lugar. Nakakabilib lang din dito sa Simunol kasi naglilinis talaga din sila. Hindi katulad sa ibang area. Tabiya lang. So, ito sa Simunol is kahit ganito yung system nila, malinis yung paligid nila. Naglilinis yung mga tao dito. Yung kabuhayan dito is pangingisda, at saka yung pagagal-agal, yung seaweeds, farming. Dito talaga yung system dito sa Simunol. Yung mga isda dito na binibenta, believe me guys, sobrang mura. Sobrang mura ng isda dito. Walang kilo-kilo. Pag gusto mong kumain ng fresh na isda, punta ka lang sa mga daanan, merong mag-bike-bike dyan, or merong magtitinda na nilalako lang nila.
Nilalako lang na yung isda yun. Sobrang mura, 100 pesos. Ang dami mo nang mabili na isda na yan. So presko dito, walang ice. So kakahuli pa lang tapos ilalako ng mga ng mga tao dito. Sobrang mura yung pagbili ng mga isda, klase-klaseng presko na isda. Marami dito, mga seafoods, marami dito guys. So ayan guys, sobrang hirap ng daanan diyan. Sa mga hindi pa nakapunta dito, tips ko lang sa inyo kung gusto niyo pumunta sa Simonol, kasi wala ditong walang hotel sa Simonol. I don't know kung merong at unless kung meron kang kakilala dito sa Simonol, pwede ka mag-stay. Pero yung technique mo na lang, punta ka na lang doon sa Bungaw, doon ka mag-stay sa Bungaw, tapos malapit lang kasi yung Simonol. Siguro mga 30 minutes kung ibangka mo, back and forth, 30 minutes. So yung technique mo, since walang hotel dito, mag-rent ka na lang ng bangka. Siguro 3,000 yung balikan na. At least malibot mo siya. Punta kayo dito sa old masjid, itong pinaka-old na masjid. Then punta kayo sa yung sa mga munisipyo nila sa Buaya. Puntahan nyo dito, mag-ikot kayo. Siguro mga 5 hours or 3 to 4 hours. Tapos uwi ka na sa Bungaw. Ganun lang yung technique mo dito. Maikot mo na lahat. Kung okay din yung weather. So ayan guys, dito na kami sa may Sheikh Makdum, yung pinaka-old na masjid dito sa Pilipinas. Sabi nila ito yung una daw na naitayo na masjid sa Pilipinas. So libutin natin guys, papakita ko sa inyo. Very calm, mashallah. Ito yung place sa mga hindi pa nakapunta sa Simonol. At least nakikita nyo yung structure, kung anong meron yung sa first masjid, hindi lang sa mga picture. So ito, pasok tayo sa loob, tutur ko kayo saglit. So very malinis talaga guys, may mga bata na naglalaro. So ayan, pwede ka magbigay ng donation mo, sadaka. So yan guys, sobrang linis. Papakita ko sa inyo sa loob yung yung structure niya, yung yung poste niya na nandun pa na sobrang tagal na. So ayan guys, sobrang relaxing. Maraming bata dito na naglalaro sa kasi amaze yung lugar din, napaka-relaxing yung lugar. So yung Simonol pala guys is napaka-tahimik na lugar. Alam mo guys, sa Simonol, believe me, napaka-religious na mga tao. Ibig sabihin, pag religious talaga yung mga tao, believe me, sobrang kalmado at saka peaceful yung lugar. Bihira ka lang dito makano ng mga nag-away-away at saka nagbabarilan or ano ba yung maririnig mo. Yung maririnig mo na tawi-tawi, ganito, ganyan, hindi yan totoo. Punta ka sa Simonol para ma-witness mo. Napaka-religious na mga tao dito. Pa 5 times yung iba. Ito lang talaga yung na puntahan ko. Tabi lang din sa iba. Ito yung napuntahan ko na mga masjid sa tuwing magsasala ako. For example, Asar, Duhur, pupunta ako sa masjid. Punuan yung yung masjid. Mapi-feel mo talaga na yung mga tao is sincere. Sincere talaga sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napaka-religious na, mashallah. So, sana magiging ganon yung system ng ibading lugar. So, inshallah, siguro magbabago din na naman. Kasi marami na tayong mga ulama ngayon na pinagsisikapan na maano talaga yung Islam. So anyway guys, so yan na yung yan na yung looban ng pinakaunang masjid. Sa likod tayo, papasok tayo, papakita ko sa inyo. So comment down below na lang kung ano yung gusto nyong puntahan natin sa susunod. Pero mag-iikot ako dito sa guys, mag-iikot ako sa Tawi-Tawi buong buwan ng January. Pati February, ikot natin. Babalik tayo sa mga Sitangkay, Sibuto, Tabawan. May mga time tayo, ikotin natin. So ayan guys, napakalinis talaga guys. And of course, masjid siya. Pwede na marumi. So ayan, Sheikh Karimul Makdum, Tubig Indangan. So ayan. Pasokin natin yung sa loob guys. Ayan, bismillah. So ayan guys. Yan yung looban. Nakapunta pala dito si guys, nakapunta dito si Mufti Mink nung last year, nakapunta dito siya sa sa First Masjid. Nakabisit sila. So alam yan ng mga tao dito. Shout out sa mga nanonood na nakita nila si Mufti Mink dito. So nakapunta dito si Mufti Mink last year lang, bago lang nag-visit dito. Actually always bumabalik dito si ay ilang beses na ba nakapunta sa tayo? Parang 2 beses na or 1 beses. So napaka talaga dito guys, napaka perfect na place para mag-relax. Alam nyo, paborito kong lugar is ito din, itong Simonol. Napaka peaceful ng life, very contented kung anong meron sa kanila. Yung mga tao is napaka
humble, at saka isa pa is wala talagang gulo guys, as in napaka peaceful yung pamumuhay. So ayan na guys, yung isda, bumili din kami ng isda. Yung apat na yan is 100 pesos lang. I don't know kung magkano yan sa sa ibang lugar. Mahal na siguro yung apat yan. Dito 100 pesos lang. Dinadala lang ng mga bata. Presko pa yan guys. Makikita mo sa mata ng isda. Kakakuha lang nila tapos ilalako nila. Napaka-fresh talaga guys. Ano? Sobrang presko pa talaga. Masarap din yan pang kilaw or ano ba, sabaw. Hugasan lang ulit. So ayan guys, motor muna tayo saglit. Punta tayo sa may port nila. Ito yung port nila, yung tinatawag Tubig Indangan. Pag pupunta ka dito pag maglansa ka, kung may maistihan ka, pero advice ko sa inyo, huwag kayong maglansa kung wala kayong magpag-istihan dito sa kakilala sa Simonol. Pero siguro kung makausap niyo yung local, kung pwede ka nilang ipastay doon, magbayad ka lang, pwede naman siguro ganun na system. Pero mas the best na gawin nyo guys is mag-rent kayo ng bangka, magpahatid kayo back and forth dito. Tapos siguro ganap na lang kayo dito, mag-coordinate kayo sa local dito sa Simonol, kung meron kayo makontak, or doon sa Bungaw sa tourism, kung meron makontak dito para maka kayo ng motor, maka-rent kayo ng motor. Ganun na lang yung system. Ako kasi dito, kasi meron kasi akong mga kakilala dito, kaya walang problema sa akin dito maggala-gala sa Simonol. Pabalik-balik lang ako dito halos taon-taon. Every 6 months, 7 months, walang problema sa akin. So, shout out pala sa mga Simonol, balik. So, very peaceful ng lugar ninyo. Hopefully na ma-maintain, at saka I know na ma-maintain talaga kasi very religious, seryoso talaga yung mga tao dito pagdating sa religion. At saka guys, balikan ko ulit. So, dito yung mga magaganda na mga babae, mga lahi, kasi nga ay sinasabi ko always dito yung Pers, yung mga missionary na mga Arabo. So dito try to for yourself. Hindi ko na binidyo, so of course nakakahiya yung ganun, wala kang permission mag-video sa kanila, yung purpose. So see it for yourself. Punta kayo dito, punta na kayo dito. Pag pumunta kayo ng Tawi-Tawi, wag niyong kalimutan talaga puntahan tong Simonol kasi napaka-kalmado na lugar. So ayan guys, yung malaking Quran. Ayan, motor lang yung ko dito pag maglibot ako sa mga barangay. At least mapakita ko sa inyo yung kung ano talaga yung real situation ng Simonol. So share ko lang sa inyo. So ayan guys, enjoy kayo sa pagkita ng video. Papakita ko pa sa inyo dito yung mga klase-klaseng barangay na madaanan namin. Meron palang bagong ginawa dito na village ng mga badyaw. Meron sila free yung pabahay sa government ba yan, or hindi ko alam, hindi ko rin naitanong. So yan guys, mumotorin muna natin tapos papakita ko sa inyo. So ayan guys, yan na yung bagong housing project ng ng Simonol. I don't know, parang meron din ako nakita dito sa sa Bungaw. Anong tawag nito? Madinatul Badjaw. So bagong project to ng government ba to or private? I don't know. So maganda to pag matapos to guys. Pinasok na rin namin para ipakita sa inyo kung anong meron. At kahit nga ako, ngayon ko pa lang to napansin, bago lang yata to kasi matagal-tagal din ako hindi nakabalik dito, mga 6 months. Last ko dito nagpunta parang I think mga June. Kaya nanibago ako, meron na palang ganito dito. Pero hindi pa siya tapos guys, ongoing pa yung construction niya. Pero maganda talaga to pag matapos to guys. Meron silang parang bridge. Maganda siya. At saka dito sa Simonol guys, naglilinis yung mga tao talaga. Malinis yung Simonol. Parang talaga yung Simonol. Disiplinado yung mga tao. Malinis guys, naglilinis talaga sila. So ayan guys, mashallah. Ganda yung ganda yung mga bahay. Perfect na Para yata to sa mga badyaw kasi nga badyaw yung I mean hindi lang man yung badyaw, malaking ito. Sakop yung badyaw. Ito sa Tawi-Tawi, ito yung origin niya. So ayan guys, sobrang ganda ng mga daanan. Ito yung mga daanan niya kung dito ka sa Simonol, simentado. At saka meron ding tubig yung Simonol guys. Kompleto dito. So ayan, may bridge dito. At saka yung kinakatakutan ko lang dito pag dito ako sa Simonol, yung maligo ng dagat kasi nga may buhaya. Iwan ko lang sa iba kung takot ba sila maligo. Pero yung mga tao dito hindi naman takot sa buhaya. Pero as ako na hindi ako sanay na maligo dyan sa kasi matakot talaga ako sa buhaya dyan guys.
So magandang ano lugar. Ito yung bridge nila, parang old bridge na to. May buhaya kasi sa ano guys sa tubig sa dagat. Kahit sa dagat siya may buhaya siya. Ewan ko ba paano nangyari to na merong mga buhaya dito sa Tawi-Tawi. Siguro sa history nila meron sigurong nag-ano ng buhaya dito, nag-alaga. Tapos dumami. So yan guys, sa next natin na vlog pala guys, papakita ko sa inyo din yung Languyan. Puntahan natin yung Languyan sa next na vlog ko. Puntahan natin yung Languyan kung anong meron sa Languyan. Kung kaya ng motor natin. So ayan guys, dito na tayo sa may part na sa bridge. I don't know kung anong barangay ito guys. Hindi ko memorize yung barangay niya. Memorize ko lang yung Ubol, Bakong. Ito hindi ko alam yung kung anong barangay ito. So ayan guys, ito yung mga part na merong mga may kaya yung mga tao. Papunta yan ng ano doon, papunta yan ng Bakong. Yung mga bahay, mga malalaki yung mga bahay. At saka sa Tubig Indangan, meron din naman mga malaking bahay. Pero dito talaga na part ang medyo na ano, medyo maraming mga magagandang bahay. Grabe guys, nakapasok kami sa isang bahay na parang mansion talaga yung ano. Siguro mga 5 million yung ng bahay na yun. Hindi ko lang na video guys kasi ano nga, nagmamadali din kami doon time na yun. So, ito yung ano, system nila. Maganda yung daan nila. Malinis yung surroundings. Believe me guys, sobrang linis ng surroundings dito. Nakaka-proud. Yun guys. Sobrang tahimik, malinis yung surroundings. Naglilinis talaga yung mga tao dito guys. Very disciplined sila. Sana ma-maintain nila. So, big shout out pala sa mga officials na pa-maintain na malinis yung lugar. At saka ano yung mga tao at saka na i-advise nila na ano na maglinis talaga. So ayan guys, enjoy nyo na lang yung pagkita sa mga video hanggang sa matapos lahat ng mga barangay madadaanan namin. So guys, enjoy.
Astagfirullah. Nakawis na nagawa. Bagas. Sud na ka pala mo. Papaballs kita. Pre, kani pa pare. Dili kita. Diretso na. Diretso na kita. Magbalik na ka. Matulog na dyan. Kalaol lang. Simonor. So yun guys, Simonol. Tagad. Anong nakaw? Pata ko. Pata na ako. Three, two, one. Ay, wala ka muna kakan. Oh, gawin ko pag pata di. Mm. Welcome, Papa Balls.
ito. Ayun. How na yun? Ayun, gibuha. Ay, sakto guys. Papa balls. Ano yung buhaya guys? Oh? Sakto guys, kita natin yung ulo. Yan yung buhaya guys. Yan yung ulo. Yan. Pinakamalas ka talaga sa buhay mo pag dito ka talaga mahulog guys. Yan, yan yung buhaya guys. Papa balls yung tawag.